adherence of the law. Unya nawala na ang spirit nga dapat i-practice, spirito sa Ginoo. Ikaduha is legalism is not obedience. It's because concerned lang siya sa law while ignoring the lawgiver. We should recognize nga ang Ginoo is naghatag siya nga law to keep us from the evil one, to keep us nga atong soul ma-preserve. Pero sometimes ang atong law is Christless. Okay? Nawala na si Christ sa law. And isa sa mga sign baya sa mga cult, isa sa mga indication sa mga cult nga church is kanang controlling church nga puro na siya law, nawala na si grace. So delikado po kayo. Katulong ang meaning sa legalism is an attempt to earn righteousness or God's favor through our action. Mga example na to sa China, na ay mga temple sila dito nga they demonstrated unsa sila ka holy. They have an attempt to earn righteousness. Kumbaga sobra ka discipline, well and good. Isa na sa akong gi-appreciatean diri sa church nga kita ang church is a disciplined church. It's because magsugod yun sa pastor. Kang Pastor Mark palang daan napasa na kay Pastor Frank nga nagitay discipline. Okay? Sa atong time, and we are corrected sa atong time, sa atong ministry, sa atong eskwela, sa atong trabaho, in spite of kanang unsa ta ka busy, but we are trained to discipline ourselves to God, to the ministry, and sa atong commitment sa church. But sometimes the problem, ang legalist person isolates the law from God who gave the law. Okay? Nakafocus na ta sa discipline and nawad-an na po tag-focus sa Ginoo. Ang marag conclusion ana is kanang word nga kanang duty dili na love. Kay kanang security guard mo duty. Kitang tanan we are trained and we are commanded dapat gyud nga nagitay prayer life. But make sure nga dili siya drudgery, no? Kanang word nga drudgery gibuhat lang nimo kay kinahanglan man, no? Basig ma-out ko sa banda ani kay wa ko'y prayer life, ayaw nagbuhata. Ang tawag ana drudgery, kumbaga naobliga ka na lang. So mao na nga ginabreak ta na nga spirit. Okay, so sa Luke chapter 18 verse 9 to 14, no, naadri ang usa ka active church member. Okay, usa ka Pharisee nga he did everything for the Lord, well and good. Gwapo kayo. Problem ani nga scenario is iyang gi-compare ang iyang self sa wala nagbuhat sa iyang dapat buhaton. Okay? Muna gingon ako nga nahimo siyang drudgery. Okay? So, ang ingon sa dito sa Luke 18 nga ang kaning usa ka Pariseo is to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else. So naadri ang gitawag natog sin of comparison. Confident own righteousness. Kana ganing kumbaga mind your own business. We have to build our own personal relationship with God. Don't compare yourself to others. In fact, reach them out. Gani ang trabaho sa tinuod nga Christian is to pray for them. Dapat i-pray na to na sila. Dapat ato silang reach out. Dili kay kanang mahimo tao kanang i-look down na to sila. Dayon, we are confident of our own. So nahulog dron na ay sin of comparison. Kung gusto ka maka-overcome ana, i-compare imong self sa Ginoo para makita nimo sa kakadaotan. Kay kung imo compare imong self sa other Christian na naatay gitawag no nga promotion sa imong own pride, no? Na display sa imong own pride. Okay?
So, muna ingon si Christ, confident of their own righteousness. Mao ni delikado. Kay tungod, ikaw ang pinaka-active, na siguro kay pliti all the time, siguro imong access sa church, guwapo kayo, baka imong ginikana naa sa church, di ba ita paparehag background sa kinabuhi. And this subject is breaking us nga dapat naatay right heart serving God. Kay kung natay right heart serving God, maabot na to ang place asa tagiandam sa Ginoo. Ma-reach na to ang atong full potential, kay it could be kani nga spirit maoy dako kayo nga hindrance sa lihok sa Ginoo sa imong life, no? Kay sometimes, no, I was once galingkod lang diha, and then niabot ang time ning nana ang akong spirit comparing myself, kung unta lang unta, kung unta lang unta. In fact, daghang nawala diri sa church because of that spirit, no? Kanang legalism. So, ingon si Jesus, no, 2 men went to the temple to pray. So, mo ni ang gihimo. Sa verse 12, no, ingon dito, I fast twice a week and I give my tithes all I have. So, makita nato nga kung when it comes to commitment, righteousness, discipline, active, loyalty, faithfulness, naa siya. Kay kita wa man tagapuasag twice a week, siya gapuasag twice a week. So super, no? Layo ra kayo ta. Okay? So makita nato, no, nga ang tax collector isa lang iyang gisulti, recognizing nga siya is a sinner. So recognize na to, makasasala tatanan. So the story is that it was Jesus nga naghimo ani nga story to let us know to guard our heart. Si Jesus mismo nag-ingon, no? Iyan ning gi-share para as a Christian bantayan nato atong kasing-kasing. Kay gi-conclude man niya, to those who exalt themselves. Mo may conclusion ni Christ. Kay ang exaltation diri, gi-exalt nimo that you are good more than them. You are more faithful more than them. You are more active. You are more righteous more than them. And that is what we call the heart of legalism. Ang heart of legalism is you compare yourselves to others. And it should not be. Dapat wala na nga spirit diri sa church. No? Nga, ningon siya, ang sinner nga nagrepent, ha? Ang makasasala nga nagrepent, ang makasasala nga nag-recognize siyang self nga siya failure, mas more blessed ni uli siya nga gidawat sa Ginoo ang ihang prayer more than sa usa ka active church member nga gi-compare niya yung self sa uban. Amen ba ta diha? So don't make comparison. Kay dili ta parparehag background sa life. Basin kaning usa ka igsuon nato nagdako sa guba nga pamilya, sigig away nga kaminyoon, sigig sinumbagay ang ginikanan, nagpuyo sa squatter, niya i-compare nimo imong self nga nagdako ka sa maayo nga ginikanan, nagdako ka sa maayo og hupid nga panimalay nga naay enough nga finances. Now here come, you compare yourselves. Ang Biblia nagaingon sa Romans chapter 2, Matthew chapter 7, ang judgment nga imong i-point out ni ini nga weak person, you will be judged the same. Kay in conclusion, buutan siguro ka sa ka area, pero chismosa pug ka. Okay? Sometimes we are too proud of our strength, kay weakness niya, pero nasa strength nga weakness po nimo. That is why wala tay right nga mo judge. Nanguha og mga bato. Okay? It's because proven and naka-witness ang ilang mga ta sa the very act of adultery. No, caught in the very act. Muna ingon sila sa John chapter 8 verse 4, no? Teacher, they said, this woman was caught in the act of adultery. Yes, na-jud sila right. Kay caught in the act man. Okay? Usahay natay mga tao diri nga masakpan nato, caught in the act. Minyo niya na niya, na ikaagbay laing babae. Uy, caught in the act, siyempre. Okay? So, ang gusto ipakita ni Christ diri, no, nga ang adultery o ang legalism, ang legalistic attitude is more worse than adultery. Okay? So, ingon sila, the law of Moses says to stone her what?
do you say? Okay? Usahay natin mga makita diri sa church, caught in the act siyang sala, and kitagay unang mubato. Saan man nato pagbato? Dili man siguro literal nga bato, pero wa pa sa kahinulsol sa altar, wa pa sa kasulti ka pastor, gibato na nimo pag-ayo nya. Namasa pa jud kag bato. Kana si kuan, grabing binatuhay. Nakuha ba ko ninyo? No? So, mo ning gusto ipakita ni Christ. Who are you to judge? Okay? So, verse 7, they keep demanding an answer. Bada bang, mo ning giingon sa balaod. Okay? Muna yun ko nga ang legalism is strict adherence of the law nga wala na sila nag-acknowledge sa naghimo sa law. Okay? So, ingon din si Christ, all right. Morning gwapong award ni Christ sa NLT nga version. Let the one who was never seen throw the first stone. Ngano kang kaniyang tubag ni Christ? Nagulat-ulat pa siya ang tubag, but God gave him the wisdom to let them know nga ang ilang gihimo is nakalimot sila nga angayan pud silang batuon. So, atong makita diri nga ang yang word, let the one who was never seen cast the first stone. So usahay ba kung atong sabton ang very requirements para mo point out sa sala sa uban, dapat ikaw ang walay sala una, maoy dapat mo bato. Now ang pangutana, sige dili ka immoral, sige dili ka mananapaw, Siguro, thank you Lord, dili ka uwagon. Sige, pananglitan na lang nato. Pero in some other area, no? Sa lahi nga area, narbe ko yung mga nahibaloan, mga Kristohanon, buutan kay diri niya, pabuts balay, kusog kay mangyawa-yawa. I mean, reality lang ning ato gyud, no? So reality lang gyud ni. Ang akong point diri, we are too self-righteous, too proud to know nga murag nata kanunay kita sa outreach, muna ingon si Christ, no? Ayaw pang bato. Kay kung gusto kang mubato, make sure nga wa kay sala. Okay? So when Jesus, verse 10, raised himself up and saw that no one but the woman, so naglakaw na sila tanan, hurot na, wa na'y nahibilin, ang babae na lang. Sumuna ingon si Christ. Okay? Woman, asa naman tong mga accusers, no? Ang word ni Christ, accusers. Remember the principle, only the devil accuse. Pwede ba dungano na itong istorya? Only the devil accuse. Balik ko na to. Only the devil accuse. Si Christ, wag yun ning accuse. Wag po siya nga, unsapog ka, oy. Bigaon, mampudgog ka, no? Ingon siya, where are your accusers? So sometimes, daghang Christian nga accusers. So muna ang word ni Christ, paminawon niyo ang word ni Christ. Neither do I. Siya, ako po di ko mo condemn sa imo. Kaklaro na na. Nakuha ba ninyo? Alam nga ba yung si Christ, bakakon siya. No? Ingon siya, ako po di ko pwedeng mo condemn sa imo. So, gipakita lang ni Christ the right attitude. I do believe, wala gi-condone ni Christ ang adultery. God hates adultery. Ever since, no? From Genesis to Revelation, anto sa Matthew to mga word ni Christ sa gospel, makita nato, no, nga God hates adultery. Grabe siya maka-declare about adultery, but this time ingon siya, ako mismo dili mo condemn sa imo. Okay? So I hope manghigala ang word nga legalism katong gustong mubato sa sala sa uban. Okay? So that is a spirit. Dapat dili nato na i-practice diri sa church. Natay mga pastor, natay mga leaders, ihatag sa ilaha ang ilang role, no? Na ako'y na-counsel lang the other day, actually di gid siya counseling kanang mura lang nagstoryahan lang me. And then abot sa point ingon ko, ang imong problem kung nakabalo na si Pastor Ana, ayon na nag-isulti sa uban. Kay dili na sila makatabang. So, gi-open na ba na mo kay pastor? Yes, pastor. Kabalo na si pastor? Yes. Ako na mismo nag-ingon,
ang kanang imong personal problem, don't let anyone in the church. Ayaw na i-share. Para sa kuha, dira na lang na kutob. Why is that? Kaya ang uban, na, tunga taning bato, Brad. No? Kaila kay ko anak niya. Okay? So, haspasta. Now, sa Luke chapter 11, no? Kaning mga Pharisee gyud, mga church people nga kung di nato bantayan, mahimo po tang modern Pharisee, pariha ni, no? Ang mga religious leaders sa Luke chapter 11, ingon dito sa verse 38, no? Pagabot nila ni Christ, nang lingkod sila nga walay panghugas according sa Jewish custom, no? Kay kabalo mo sa Jewish custom, di ba sementado ilang kalsada dito, no, nya mangyaka ba na sila, ilang mga tiil hugaw, ilang mga kamot hugaw, no? Abog-abog ba, grabe, according silang custom, no, sacred gyud ang place, dapat manghugas gyud. So the Lord said, you Pharisee, you are so careful to clean the outside. Okay, Ginoo nagsulti ani ha, grabe ta ka careful to clean the outside of the cup, of the dish, but inside you are filthy, full of greed and wickedness. Full, no? So mo na ingon siya nga, puro naman mo, himantayo naman kay mo. Dili ba ang Ginoo may nagbuhat sa sulod po, di lang sa gawas? So ingon siya sa verse 41, clean the inside by giving gifts to the poor and you will be clean overall. So gusto po ipagawas ni Christ nga mayraman mo sa panggawas, pero ang inyong mga sulod, mga greedy, no? Kana mga greedy meaning mga kwarta ra inyong giapas. Muna ningon siya, give the gifts to the poor. So ang point rin ni Christ is that ang legalism or ang legalist person, no, careful to clean the outside. Kuso kayo na sila manghinlo nga wa jud koy sala. Okay? According ba sa isa ka psychologist, no, nga nag-share sa kuha, no, ingon siya, sometimes kanang dili siguro tanan, no, kana daw active og faithful kaayo daw dili tanan, para sa mga pipila ilalang gi-cover up nga naa sila gitaguan. Okay? So magbantay po dahi ta. Probably na sila private sin and they have to cover it by being good para dili mahalata ang ilang gitaguan. So dili man siguro tanan ana, pero daghan akong cases nga naga-encounter nga true pod siya nga concept.